Good day sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan na si Brider Der, Balamban, Cebu. Ito si Anthony Espinilla, Romblon, Philip Gabisay, itong si Andro Amancio from Jeddah, Riniboy Minuro, saka itong si Kayet Pintisio. Ang hirap naman itong apelido na ito. Good morning sa ating lahat po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay kasi malagi nag-comment sa akin na medyo daw ako ay pumayat ng gusto po alam niyo na po mga kaibigan, pag ang tao ay medyo may hypertension po talagang kailangan mo talagang mag-diet mga kaibigan, kasi katulad ko ang taas ng cholesterol level ko mga kaibigan, medyo may para pa po sa daluyan ng dugo. Kailangan talaga yun mga kaibigan para medyo kasi pag may bara yung mo, kailangan mo talaga yung mga kaibigan, mag-diet ka po, kasi hindi pwedeng hindi mag-diet mga kaibigan, kasi baka maaga tayong mamahinga po. Kasi alam nyo na po, pag sinasabing hypertension mga kaibigan, medyo tumataas po yung dugo natin, BP natin dyan, kaya kailangan po natin mag-diet. Kaya ganito po na pasensya na po mga kaibigan, talagang ganun po, kailangan talaga mga kaibigan. Katulad dati, ang bilog na mukha po, medyo pag nangangayat ka parang bagsak po yung mga taba mga kaibigan. Ito po nangyari mga kaibigan, no? Pero ang sabi ng doktor mga kaibigan, healthy po. Pero pag ikaw ay medyo nabaguhan ka mo akong tingnan o panoorin, galing ako sa medyo mataba, talagang manibago ka po. Pasensya na mga kaibigan, talagang ganun po. Ang pag-usapan natin mga kaibigan ngayong araw na to ay ito po, ano pa talaga eksaktong edad para pakastahin ang isang stag po. Dati pa po mga kaibigan ay ginawan ko na ito ng content, pero may mga tanong mga kaibigan na talagang talaga sagutin din natin mga kaibigan. Ako naman po mga kaibigan, dati pag medyo kumasta na yung manok ko, yun na po, tuloy-tuloy na mga kaibigan. Pero sa ngayon mga kaibigan na medyo nagbe-breed na tayo ng 9 to 10 months talaga mga kaibigan, yun talaga ang eksaktong kasi pagdating naman ng 11 months, doon ka pakastahin mo yung manok mo, medyo maglugo na siya mga kaibigan, may mga medyo nahuhulog na ng mga balahibo doon, kaya medyo di naman siya maganda yun mga kaibigan. Kasi pag medyo kumplito talaga isang manok, 9 to 10 months po, yun talaga ang pinaka-eksaktong medyo pakastahin mo isang manok mga kaibigan. Tayo naman ay very observant sa mga ganyan, kasi lalo na tayo isang breeder po. Makikita mo naman yan mga kaibigan sa social media po na medyo ang mga manok naman ang pinaka-eksakto talaga dyan mga kaibigan ay 2 years old po. Pero sa atin naman ay bata pa, ay maghanap na tayo ng medyo gawin nating tagakasta. Katulad ko po mga kaibigan na medyo nagpahulugan tayo, ang gawin talaga natin dyan mga kaibigan ay maghanap talaga tayo ng medyo napakagandang manok, at saka may mga palo talaga. Kasi ako mga kaibigan, pag ako ay mag-breed po, pinapapili pa ko dati pa yan mga kaibigan na saan ang pipiliin ko, yung may mga palo talaga o yung magaling. Yung may mga salta sa akin mga kaibigan, yung talagang may mga palo po. Kasi dati mga kaibigan, medyo kami doon sa kapitbahay ko, sa kanya mga kaibigan, yung rounded siguro yun sa kanya mga kaibigan, yung angat talaga, angat sarado po. Yung sa akin mga kaibigan ay sweater mga kaibigan, pero pag magbitaw kami mga kaibigan, lalo na sa mga 8 to 9 months old, nako, sa kanya mga kaibigan, napaka-boring po tingnan, lalo na pag yung mga manok lang niya ang so sa akin mga kaibigan, kita niya talaga machine gun po. Hindi ka na maboard mga kaibigan, lalo na pag ang sweater dati mga kaibigan ay yun yung tinatawag na mga pusong po dati pa kay Carol Lisbeth. Marami po yan dati sa Mindanao mga kaibigan, yung mga manok ni Nini Abilio. Talagang dumating yan doon mga kaibigan, yung mga pumpkin pa na sweater dati mga kaibigan, yung mga bandirado talaga. Naku, grabe kung pumalo mga kaibigan. Sa kanya mahilig siya sa mga, siyempre ayun naman talaga na maganda, pero hindi mo naman yan mga kaibigan na talagang magmana yan sa kasi magmana ang isang manok po. Depende yan sa both sides yan mga kaibigan, sa inahin or sa. Pero pag sinasabing broodcock mga kaibigan, sa akin lang po ito mga kaibigan, talagang pinipili ko po yung superb yung mga palo at saka by cutting talaga, kasi pwede mo naman yung ipare sa mga roundhead katulad ng mga Boston,
Lisi Roundhead, yung mga ganun ba mga kaibigan. Kaya pag maghanap ako ng broodcock mga kaibigan, yung talagang may mga palo talaga, yung superb ang cutting at saka very talaga ang palo mga kaibigan, yung multiple shuffler talaga. Kasi pag ma-breed mo yan sa mga medyo light na kulay at saka roundhead po, maganda talaga ang resulta doon mga kaibigan. Pero hindi naman natin nasasabi na magmana sa inahin, magmana sa... Pero experience ko lang yun mga kaibigan, na talagang pag ang broodcock mo ay may mga palo talaga, hindi ka mag-uuri dyan mga kaibigan na itong manok ko baka walang mga palo to. Talagang lumalabas po yan mga kaibigan. Ilang bisis ko na yan ginawa po. Itong mga ko dito, ibitaw mo pagdating ng 5 to 6 months old, nako. Kaya hindi po ako nagmamayabang mga kaibigan po, talagang may mga palo po. Lalo na itong mga Golden Boy 5K, nako. Grabe mga kaibigan, kasi itong 5K flighty naman at saka itong Golden Boy naman masyadong malakas sa baba po mga kaibigan. Kaya talaga napakabagay po silang i-mate po mga kaibigan. Kaya sa akin po ay bilang isang breeder po, Golden Boy to 5K napakaganda mga kaibigan, kasi ang 5K medyo flighty naman at saka itong Golden Boy medyo malakas sa baba po. Kaya medyo na-enjoy tayo dito mga kaibigan. Na sa atin naman, yung mga nakakuha sa atin ay nakuha ng mga street breed natin na Golden Boy, yung mga 2-week cross lang natin, pero puro sweeter yun mga kaibigan. Kaya maganda natin siya kung saan natin i-cross, pwede sa mga gold, sa mga bulik. Kaya yun ang binibreed ko mga kaibigan, kasi ang sweeter naman kahit line breed lang siya, pwede mo siyang i-meet sa iba't ibang bloodline po, katulad ng mga gray, yung bulik, yung mga gold, yun, lalo na sa mga pulos mga kaibigan. Lalo na ngayon na medyo may pumpkin hats tayo, ibato natin yan sa Golden Boy mga kaibigan para medyo mag-light ang mas lalong mag-light po yung Golden Boy mga kaibigan. Abangan niyo po yan mga kaibigan, siguro sa sa late born tayo mga kaibigan, baka mag-breed tayo niyan. Kung hindi naman sa sa early bird, hulugan pa rin tayo, pero hindi tayo nagtanggap ng medyo marami po. Gusto ko po kunti lang, mga 8, 9 na manok lang, para malagaan din natin kahit kunti, kahit medyo alanganin itong lugar natin, pero makabigay tayo ng medyo quality na manok po. Yun lang mga kaibigan. Ito ay talagang usapang magmamanok na po. Enjoy lang tayong lahat. At saka huwag niyo po kalimutan mga kaibigan, sa parapol natin ay talagang babasahin ko po kung sino man yung mga entrante doon. Saka hindi to tayo nagpili mga kaibigan. At saka ito pala, may nagtanong sa akin tungkol sa i-topic ito kaibigan natin na si Putsulo Katura po. Putsulo, good morning sa iyo po. Sabi niya i-topic ko daw yung mga kaliskis ng manok. Ako naman mga kaibigan, yung about sa kaliskis naman ay wala po ako masyado alam yan, lalo na sa yung sinasabi niya na yung may mga paningit mga kaibigan. Sa akin po, ang gusto ko lang sa mga kaibigan, lalo na sa sweaters po, ay itong trismedia mga kaibigan, itong mga bastunan at saka itong yano. Pag mayroon namang medyo may buhaya po sa may biyak sa dulo ng hindi ko po yung ginagamit bilang isang broodcock po. Kaya sa atin mga kaibigan, kung sweater lang pinag-usapan, napakaswak po yung trismedia mga kaibigan. Pasensya na Putsulo, kasi yun lang talaga ang alam ko sa sa mga kaliskis. Alam nyo na, hindi naman natin alam lahat yan. Kaya pasensya na po, baka mag-research tayo niyan. Pero kaya kasi mga kaliskis mga kaibigan, hindi mo talaga yan i-research pa, kasi maranasan mo naman yan bilang isang magmamanok. Pero sa akin lang talaga mga kaibigan, hindi ko lang talaga masyado kursunada yung mga kaliskis mga kaibigan, kasi ang tingnan ko talaga mga kaibigan, yung palo ng isang manok po, yun lang talaga mga kaibigan, yung tinatawag nilang yung palong may galit, at saka may mga ayag bibi talaga mga kaibigan, yung mga kiss to the death talaga mga kaibigan. Yun ang gusto ko sa yung manok, lalo na pag gawin mong broodcock. Talagang huwag mo po kalimutan mga kaibigan, pag ginagamit mong broodcock, talagang may mga ayag bibi talaga mga kaibigan. Yun ang mga maganda talaga gawing pang broodcock mga kaibigan. At tayo naman na bilang isang magmamanok po piliin talaga natin yung may mga ganun po, lalo na yung mga umiilag na pabili ng palo. Pero tingnan mo sa manok mga kaibigan, at yung talagang palong may galit, talagang may mga ganun po. At saka body puncher isang manok kaibigan, maganda talaga yun. Kaya lagi natin sinasabi yan na
yung Kilso ang medyo maganda po i-cross natin sa sweater kasi mga body puncher ang manok na yan. At saka may nagtanong sa akin mga kaibigan na yung Cardinal Kilso ayun talaga. At saka sinasama yung nagtanong sa akin mga kaibigan yung Cardinal Kilso at saka Blue Band, iisa ba rin ba yun? Iba yun mga kaibigan. Dati pa yung Cardinal Club Kilso, dati pa yan. Yung Blue Band mga kaibigan, yung nakarating yan dito, tawag na Blue Band. Yeah, may blue na band talaga sa paa, pero sinasabi na Kilso daw yun. Siguro, pero pag sinasabing Blue Band at saka yung Cardinal Club Kilso, iba yun mga kaibigan, magkaiba po yun. Kasi dati pa yan mga kaibigan, Cardinal Club Kilso, mga 90s pa yun, hindi ko lang alam 90s o 80s ba, pero yung nakakita ko ng Cardinal Club Kilso mga kaibigan, siguro mga 90s yun. Ako, super bangkating ng mga manok yan mga kaibigan, medyo wine red siya na white leg, talagang magaling po, at saka labis, super bangkating ng isang manok yan mga kaibigan. Kaya kung may mga siguro na balitaan ko yan kay Bibot Uy mga kaibigan, mayroong mga Cardinal Club Kilso, pero naghanap ako dyan sa mga video breeder vlogger na nagpahulugan din para makakuha din tayo niyan kaibigan. Gusto ko po makakuha ng isang broodcat dyan kaibigan. Nag-research po tayo, wala pa ako akong nakita mga kaibigan na medyo nagpahulugan po, kasi maganda po yung manok na yan. Kasi pag may Cardinal Club Kilso ka na manok, pwede mo naman yan kukuha ka rin kay Sir Biboy yung mga niya, yung mga Johnny Jumper Kilso, yung mga iba pang mga Kilso dyan, pwede mo na i-cross yan kaibigan. Kasi grabe talaga mga kaibigan, saka magandang manok. Sa nakita ko po yung mga video bandirado, naku, grabe sila kung mag-cut mga kaibigan, ibang iba po talagang, walang katulad mga kaibigan yung Cardinal Club Kilso. Pero sa mga breeder vlogger po, wala po akong nakita dyan kaibigan na nagmi-maintain ang bloodline na yan, yung Cardinal Club Kilso. Kasi yan mga kaibigan, nakita ko yan kay dati kay Bruce Barnett, yung kaibigan na si kalimutan ko na yung medyo mataba mga kaibigan, na malaking tao din. Ang ganda ng Cardinal Club Kilso niya mga kaibigan. Kaibigan siya ni Bruce Barnett mga kaibigan, nakalimutan ko talaga yung tao na yun mga kaibigan. Ano bang pangalan? Amerikano din. Kung dito sa Pilipinas, nabalitaan ko ay si Bibot Uy. Pero sa mga breeder vlogger mga kaibigan, wala po ako nakita na mga kaibigan yung Cardinal Club Kilso. Kasi ang mga breeder vlogger kasi naghanap kasi yan ng medyo mga sikat na para makuha sila. Siyempre yung social media, lalo na pag social media lover ka, talagang mabalitaan mo yan. Pero sa akin mga kaibigan, wala pa lang akong nakita. Kung mayroon man kayong nakikilala ng mga breeder vlogger din mga kaibigan na mayroon mga Cardinal Club Kilso, comment din kayo dyan mga kaibigan, para naman natin medyo kuha tayo dyan mga kaibigan, kasi napakagandang manok po. At saka believe ako sa cutting nila mga kaibigan, at saka may mga ilag din, at saka angat sila. Nakita ko yun sa Mindanao pa po dati mga kaibigan, na medyo yung kaibigan ko nag-alaga siya ng yung Cardinal Club Kilso, at saka yung isang hats na medyo luma-luma na rin, yung Alabama Black mga kaibigan. Grabe din mamalo po, pero iba talaga yung Cardinal Club Kilso. Ayun na po mga kaibigan, ito naman sa atin ay talagang usapang magmamanok lang po. Tayo nagbablog mga kaibigan, kasi baka magtaka na yung mga natin dyan, medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nagbablog po, kasi inayos ko lang po itong maliit na manukan natin mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.